Magbitaw siya ng ebidensya ng bank account ni Brother Eli din sa PB kung Paranaque at wala siyang maililitaw, Brother Josel. Dahil sa'yo, nawasak ang pamilya namin. Paninira lamang kay Brother Eli. Walang katotohanan sa lahat ng kanyang mga ipinahayag. Alam mo, hindi totoo yan. Iniwan mo kami. Kilala ko boses niya, kilala ko rin yung binti niya. Basta kilala ko yung pag tumayo siya, kabisado ko siya. Ipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Yan po ang labang ating hinaharap, mga kapatid, ngayon at sa darating. Sa atin pong pakikipagbaka, ang ating nilalabanan ay hindi yung tao, hindi yung kanyang laman, kundi yung mga maling haka, yung mga maling pananampalataya, at yung mga maling pagkakilala na iniuukol ng tao sa pananampalataya o sa relihiyon. Ang ating magagawang malaki ay ang pagtitiwala sa Panginoon, ang pananalangin, ang pinakamabuting sandata sa pakikipaglabang ito, mga kapatid. Huwag tayong makalilimot ng pananalangin at pagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa ating pakikipagbakan ito. May isang napakalaking terorismo na nagaganap sa mundo. At ito ay ang terorismo sa espiritu, ang pagtatrabaho ng sari-saring masasamang espiritu para sirain ang pamilya, sirain ang sosyedad, sirain ang katawan, ang kaluluwa ng mga tao, at mapahamak ang mga tao sa dadating na araw ng paghuhukom. Ito ang ating misyon sa mundo, mga kapatid. Ang makasagip tayo ng mga kaluluwang nalulugmok sa sari-saring kasama ang inihahasik ng masasamang espiritu. At sa pakikipagbakang ito, kailangan natin ng tatag ng loob at ng pananampalataya. Kung paanong nung araw, ang bayan ng Diyos ay walang inuurungan sa diskusyon, ipagtatanggol nila ang aral na kanilang sinampalatayanan, hanggang ngayon, nananatili ang paninindigang yan, mga kapatid. Ang ating pagtitiwala, wala tayong urungan pagdating sa aral ng Diyos. Nananatili yan. Saan mang panig ng bansa tayo tumungo, kilalang kilala na ang programang Ang Dating Daan at ang pangunahing tagapagsalita nito na si Brother Eli Soriano. Sa kasalukuyan, hindi lamang sa bansang Pilipinas ito napapakinggan, kundi maging saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng webcast via the internet. Ito rin ay umani na ng maraming pagkilala at pagpaparangal mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ngunit alam ba ninyong sa likod ng tagumpay na ito ay naranasan din ng programa ang isang mahirap na pagsisimula?
Taong 1983 nang ito ay unang sumahimpapawid sa telebisyon. Ang mga unang episodes ng programa ay isinahimpapawid sa IBC Channel 13. Ngunit ito'y nahinto at muling sumahimpapawid noong taong 1987. Maraming katiwalian sa mga relihiyon ang ibinulgar ni Brother Eli sa pamamagitan ng programang ito. Dahilan upang ang mga lider ng iba't ibang maling relihiyon ay unti-unting nagsibangon at gumamit ng impluensya upang pigilan ang pagsasalita ni Brother Eli ng kanilang mga kamalian. Dahil sa malakas na impluensya ng mga kaibayo sa pananampalataya, nagawa nilang imanipula ang management ng naturang television station at muling napigilan ang munting tinig na ito sa pagsigaw ng katotohanan. Subalit hindi rin nagtagal, ito ay muling pumailang sa himpapawid ng taong 1989. Ang taong 1990 ay isang mabungang taon para sa samahan. Naging tuloy-tuloy ang pagsasahimpapawid ng programang Ang Dating Daan, kung kaya naman mas maraming individual ang naabot at naliwanagan nito at unti-unti ring lumalaki ang bilang ng mga tagapakinig ni Brother Eli. Taong 1984, nagsimula ang isang segment ng Ang Dating Daan. Ang Itanong Mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Ang mga huling taon ng dekada 90 ay lalong naging mabungang taon para sa samahan. Dito nagsimula ang nationwide na pagsasahimpapawid sa pamamagitan ng pasilidad ng Radio Mindanao Network, ng 100 radyo natin stations at ng himpilang DZRH. Sa kasalukuyan, ang programang ito ay sabay ding napapanood sa SBN Channel 21 at dahil na rin sa pagsisikap ni Brother Eli, unti-unti itong nagkaroon ng mga segments na may kinalaman sa iba't ibang isyong may kinalaman pa rin sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ito ay naririnig sa buong mundo sa pamamagitan ng internet. At kamakailan nga ay itinanghal ang website ng programa na pinakapopular na website sa bansa at ginawaran ng People's Choice Award sa ika-5 taunang Philippine Web Award. Ang Dating Daan program ay sumasahimpapawid at naririnig sa buong mundo sa loob ng 24 na oras, araw-araw, sa paglipas ng maraming mga taon. Sa tulong at awa ng Diyos, ay mas lalong naging mabunga ang pagsisikap ng samahan sa pangunguna ni Brother Eli na isigaw sa buong mundo ang katotohanan na sasaad sa banal na kasulatan at umabot sa mas maraming kaluluwang bihag ng mga manlulokong pastor. Dumami ang mga kaibayo ng pananampalatayang ito at maraming mga ministro ng maling relihiyon ang nagnanais magpabagsak sa samahan, lalong-lalo na kay Brother Eli. Pangunahin na dito ang mga ministro ng iglesyang tatag ni Felix Manalo, na dahil sa hindi makaabante sa aral ay nagtungo sa pamemersonal at paninirang puri kay Brother Eli. Subalit dahil sa pamamatnubay ng Diyos sa samahan, maraming mga kaluluwa ang nakakawala sa kuko ng mga bulaang mangangaral at ngayon ay tumatahak na sa landas tungo sa kaligtasan sa kabila ng maraming panggigiba at pamimighati ng mga kaaway.